Good morning, sir. Ako nga pala si Janbert Malyares na nag-aaral sa DepCam. Ah, Pwede ko po ba kayong may-interview na kahit 2 minutes man lang, sir? Okay naman, okay lang. It's such a pleasure to interview with you. Maraming salamat. Ang unang katanungan po is, why did you choose to work here more than state the rival company? Before kasi, nagtrabaho ko before sa McDonald's. So, pinili ko siya dahil nandun din yung mga kabatchmate ko before, mga classmate ko na nag-joke sa akin na mag-apply ako before kasi nga malaking factor din yun na sa A-crew, kumbaga experience na din kasi medyo bata-bata pa din ako nun, so naghahanap din ako ng experience, kumbaga magandang profile in case na mag-apply man ako sa ibang kumpanya, matatanggap ako. Pero yun nga, before nag-apply ako ng McDonald's since 2016. Yeah, 2016 siya. Then, nagtagal lang ako doon ng almost 6 months. Tinapos ko lang yung provisionary ko. Then, sa na-experience ko doon, maganda yung McDonald's kasi pagdating sa standard, talaga, ano sila, inuuna talaga nila yung basic standard talaga ng kumpanya. Tapos, may mga basic rules din sila. And then, kumbaga, ang inuuna niya is yung, para sa pamilyang Pinoy. Yun yung parang yung pinaka-motto ng McDonald's. Thank you. Next question. How has your experience with the company been? Yung experience ko dun sa kumpanya na yun before sa McDonald's. Unahin ko muna yung maganda. Yung magandang experience ko dun is very accommodate yung mga tao, then marami silang benefits. Then yung mga, kumbaga hindi sila nagkukulang pagdating sa mga crew nila, lahat ibinibigay nila. At saka may mga, ang gusto ko dun yung may mga award kasi best of the month, mga ganon, basta may mga ganon kasi sa McDonald's. Tapos isa pa dun is yung lahat parang isa kayong pamilya, parang ganon, kasi parang hindi ka lang crew, kumbaga parang family na kayo, kumbaga hindi nyo na naiinda yung mga stress kasi nga na-enjoy mo yung environment. Yun yung maganda sa McDonald's before. Then yung di ko lang masyado nagustuhan is yung yung the way na syempre may mga di may iwasan, di ba, may mga talagang ganung mga nag-handle na hindi masyado maganda mag-handle, like may mga ibang manager na hindi maganda mag-handle ng management, di ba? Yun lang, pero the rest, gustong-gusto ko talaga yun sa McDonald's. Dagdag katanungan lamang. Halimbawa, naka-encounter ka ng ganon, sinisigawan ka ng manager mo. Paano mo ma-handle yun? Based on my experience, hindi ka level sa kapag kasi sa mga ganong sitwasyon, kailangan magiging under ka, hindi mo papairalin yung sarili mong pressure. Kumbaga, huwag kang level dun sa mas galit. Kumbaga, papakalmahin mo yung sarili mo, tapos dapat lawakan mo yung pangunawa mo kasi di sa lahat ng oras laging ganun. Makaka-encounter ka talaga. Hindi lang pagdating sa manager, makaka-encounter ka din sa mga customer. Kasi meron silang courtesy na customer is always right. Pero hindi naman laging right ang customer. Pero much as possible is kailangan mo pagdating sa mga ganyang sitwasyon, huwag mong pairalin yung pride mo. Kumbaga hanggat maaari maging under ka pa rin. Hindi naman sa kakainin mo yung pride mo, kumbaga para na rin yun sa sarili mo. Kasi experience din yun kung paano mo i-handle yung mga ganong sitwasyon. Bilang as a crew, tanggapin na lang na. May ganun talagang point na minsan kakainin mo na din yung pride mo. Kumbaga parang wala na lang issue. Tsaka para kahit paano yung bibigay mo pa rin yung best way nyo para dun sa customer. Kasi yun naman yung laging kailangan, di ba? Ibigay nyo yung kung ano yung dapat sa customer. Para in case na babalik siya, lesson learned na yun, na naka-encounter ka ng ganong customer, hindi na muna yun pwede ma-apply, di ba? Ulit. Okay, next question. Are there incentive measure for employees?
Yes, meron sila mga measures. Kumbaga, example nung kapag may nangyari sa'yo sa loob mismo ng trabaho mo or workplace mo. Example, dati, paiba-iba ko ng area dati. Grill area ko, assembler, PC. Kasi ganun sa McDonald's dati, araw-araw iba ka. Ganun ka, araw-araw iba ka. Bukas kaha ka, bukas PC ka, bukas grill ka, bukas kitchen ka. So, once maka-experience ka ng mga something measures, tapos at the same time nandun ka mismo sa trabaho mo, sakop nila yun. Kumbaga, sakop nila pag may nangyari sa'yo. Example, na na hiwaan ka or nabuhusan ka ng something na mga ganun. Covered nila yun. Kumbaga, lahat naman siguro ng kumpanya ganun. Cover talaga ng measures. Kaya kailangan talaga may mga pinapatubad sila mga safety protocol din sa loob para maiwasan din yung mga ganung hazard. Next question. How would you describe the company culture? Ayun nga, 'di ba sabi ko kahapon, yung culture doon is para sa pamilyang Pinoy. Yun yung parang pinaka, 'di ba, Happy Meal. 'Di ba sa sa McDonald's, 'di ba, Happy Meal sila. Kumbaga binibigay mo yung service mo is delightful experience ng customer. Tapos yung kultura doon, yun yung sabi ko sa sinabi ko sa iyo a while ago na hindi lang ikaw crew doon. Kumbaga, isang pamilya kayo. Parang ganun kasi ganun yung parang tema niya. Tsaka hindi lang naman kilala si McDonald's dito sa Pilipinas. Kumbaga si McDonald's is international siya. Kilala siya sa buong mundo. Kaya pagdating sa standard, nangunguna talaga si McDo. Tsaka kung paano niya i-delivered yung mga pagkain is talagang standard kung standard. Kasi kagaya ngayon pandemic, 'di ba? Mas humigpit sila. Kasi noon nagtrabaho ko, ang higpit talaga. Super higpit. Miski yung pagkain bawal ka maglagay agad ng pagkain o magtambak ng pagkain. Reject na agad 'yun. Waste na 'yun, hindi na 'yun pwede. Ganun pala makikita mo na yung standard ng kumpanya. Tsaka yung kultura naman din, syempre, hindi siya kagaya ni Jollibee na si Jollibee, 'di ba, parang bida ang saya. Something ganun, 'di ba? Bida ang saya. Kay McDonald's naman is love mo to. Pang ganon, 'di ba? Happy Meal, love mo to. Ganun. Kumbaga binibigay namin yung tamang experience sa customer para paulit-ulit siyang bibili dun sa product. Ano, tsaka may ngiti siyang kasama pag lumabas, 'di ba? Ganun. Next question. What do you like best about the company? Madidescribe ko yung pinaka the best dun sa kumpanya nila, yung mga incentive. Yung mga incentive ng isang crew. Siyempre, hindi lang naman ikaw yun dun kay ikot yung buhay mo sa pagtatrabaho. Siyempre, andun din yung mga times na sineselebrate nyo yung mga, kunyari, best of the month. Basta may mga something silang ganap sa bawat buwan kung saan lahat ng crew pinagsama-sama yon, tapos nag-enjoy lang kayo sa specific place or time para mag-enjoy, hindi lang puro trabaho. Yun yung pinaka gusto ko sa Jollibee. Tapos may experience mo din talaga dun yung mag-handle talaga ng mga party venue, mga ganyan. Kumbaga, na-enjoy mo talaga siya, hindi ka lang talaga nagtatrabaho, na-enjoy mo. Yun yung parang pinakamaganda sa McDonald's. At saka, in case na magtagal ka, pwede kang maging cruise ship, pwede kang maging manager. Yan yung kagandahan sa kanila. Next question. How has the company changed? It started to meet the demands of changing market. Halimbawa, ngayon nga, pagkatapos ng lockdown, ngayong pandemic. Okay. So, syempre, malaki talaga yung pagbabago pagdating sa safety standard tsaka protocol. Makikita mo yan, di ba, every time na kunyari ako, before naman noon, wala naman din COVID noon. Kasi, di ba, dati, 2016, pa ako nagtrabaho noon. So, kung ngayon, kunyari kung nagtatrabaho pa ako doon, siguro mas mahigpit talaga yung protocol. Kasi kung makikita mo talaga, sa lahat naman ng establishmento, di ba, laging may health standard or protocol na pinapatupad, di ba? So, yun nga,
kumbaga iniingatan din nila yung mga empleyado nila, iniingatan din nila yung mga tao or mga customer. Then, iniiwasan na din nila kasi pagkain sila. So, mas iniingatan din nila yung mga product kasi pwede yung makontaminated ng virus. So, as much as possible, lahat yan sakop ng pagbabago. Kumbaga, kung dati, bultuhan yung pasok ng tao, ngayon, bilang na lang. May maximum of person na pwede lang pumasok dun sa isang specific room or establishmento para ma-maintain yung safety protocol. Kumbaga yung mga ganon, para din yan sa ikabubuti ng customer and then employee. Kumbaga malaki talaga yung pagbabago pagdating sa sa business. Okay, next question. What are the company's overall goals for this year? Kahit na wala naman ako doon, pero alam ko na pinaka-goals naman din nila is kilala naman kasi naman talaga siya na as franchise. Example niyan, meron nakaraan lang, 'di ba, sila. May isang McDo na pinakamalaking McDonald's branch na itinayo. Hindi ko alam kung saan banda siya, pero parang something siya eh. Dito lang din sa Pilipinas, around Philippines lang siya. Siya yung pinakamalaking branches. Kumbaga, ang goals talaga nila ngayon is yung ma-hit nila yung standard, kasi nga 'di ba may COVID, nagkaroon ng COVID. So, andun pa rin yung competition between sa ibang mga kumpanya. Kumbaga, ina-adapt na nila yung new normal. Ganun na kasi yung nangyayari ngayon eh. Kumbaga, palinisan, pagandahan ng service. Importante kasi talaga yung service. Yun yung goals talaga nila para sa pamilyang Pinoy. Parang ganun. Last question. Where do you think the company will be in 5 years? I think yung 5 years from now. Okay. I think is McDonald's is after 5 years much more expandable siya, then magkakaroon pa siya ng maraming branches. Syempre 'di ba, parang taon-taon may mga tinatayong panibagong mga branch. Parang ganyan. Tapos siguro mas makikilala din talaga yung brand ng McDonald's kasi pagdating nga din sa standard tsaka mga protocol, nangunguna din sila. Wala naman ako sinasabi na against sa kabila kasi hindi naman ako naka-experience doon, di ba? So, baga, kung ano lang na-experience ko dun sa kumpanya na yun, ayun lang din yung sinishare ko. Kumbaga, after siguro 5 years, yung ibang mga baguhan dun siguro, na mag-stay or mag-stay sila between 1 to 5 years, siguro mas maganda yung ma-contribute nila at saka makukuha nila dun sa company kasi pwede silang ma-hire as manager, crew chief, mga ganun. Kumbaga maganda yung goals nila sa hindi lang sa everyday, kumbaga every year nag-e-expand sila, mas nag-i-improve sila, nag-i-innovate sila para mas makilala at saka mas kaaya-aya, mas sa tao, mas mabenta. Parang ganun. Sa ulitin po, maraming salamat po ulit. Magandang umaga po. Maraming salamat sa magandang sagot sa aking katanungan. Ako nga po ulit si John Bert Malyares na nag-aaral sa DEFCAM. Maraming salamat po, sir. Salamat din sa time. Thank you very Salamat. much. Salamat. Thank you. Thank you.